pagkukulang at pagkakamaling nagawa ng bawat isa po sa amin. Patuloy lamang, O Diyos, na linisin po kami, siyasati mo po, Diyos, ang bawat puso ng iyong mga anak. Sa pagkakataong ito, Diyos, nawa samahan mo kami. Bayan mo po kami, ingatan mo po, O Diyos, ang bawat isa po sa amin, Panginoon, sa pagkakataong ito. Ikaw na po ang bahala, Panginoon, sa iyong lingkod at patuloy mo lamang po kung gamitin bilang alulod ng iyong salita upang patuloy na mapagpala po. Una, ikaw, pangalawa po ang ka-Don Watcher po namin, Panginoon. Salamat po muli sa iyo po namin ipinagkakatiwala, O Diyos, ang lahat sa pangalan mo, Jesus. Amen at amen. Okay? Buksan po natin ang ating Biblia sa Lucas 15:11-24. Okay? Sabi po rito, ito'y palasak na po sa bawat isa sa atin eh. Siguro memorize na po natin yung Lucas 15:11-24. It's about sa isang anak na sa isang ama na may dalawang anak. Ano po? Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, bigay mo na po niyo sa akin ang mamanahin ko at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng araw, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon, kaya siya ay nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng gutom, sa kanyang gutom, at dahil sa wala nang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinakakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa inyo at sa inyo, sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak nyo. Bilang na lamang nyo ako isang nyong mga alila, at siya ay nagpasyang umuli sa kanila. Malayo pa'y natanong siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin nyo ang pinakamagandang damit at bihisan nyo siya. Suutan nyo siya ng singsing, ng sandalyas, katayin nyo ang pinatabang guya at tayo kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya'y nabuhay na wala. Ngunit muling natagpuan at sila nga'y nagdiwang. Ito po isang kwento na kung saan ay merong isang anak na lalaki na hindi nasasatisfy o hindi masaya sa kanyang buhay. Kaya anong ginawa niya, di ba? Kaya pinuntahan niya ang kanyang ama upang kunin na ang kanyang mana para sa kanya. Remember po, sa kultura po natin at sa kultura po noon, ang paghingin po ng mana na hindi po namamatay ang kanyang ama o kanyang magulang, isang malaking insulto sa mga magulang. Amen. Dito po kasi hayagan ng anak na ito na hindi na niya kailangan ng yung kanyang ama. At hindi na niya hinihintay pang mamatay o hindi niya hinihintay pang mamatay ang kanyang ama. Para sa akin, ang paghingi ng siguro agree po kayo na ang paghingi ng mana na hindi pa namamatay ang kanya ay isang napakalaking insulto sa kanyang ama. Pero kahit ganun pa man, ibinigay pa rin ng ama ang mana na hinihingi ng kanyang anak. To tell the story short, kung ipagpapatuloy po natin ang kwento, ang anak ay naging budagsak, naging unwise and immature decision. At sa madaling salita, naghirap po yung batang ito. At dahil sa paghihirap ng batang ito, sa huli ay napag-isip-isip niya na siya ay bumalik na lamang sa kanyang ama at tumingi siya ng kapatawaran. Na-realize niya na ang pagbabago na kanyang hinahanap ay hindi pala pagbabago ng pagkakataon. Kung hindi sa pagbabago ng kanyang sarili, kaya siya po ay umuwi
At sa kanyang pag-uwi, ito po yung magandang eksena di ba? Hindi man lang sumimangot yung kanyang, hindi man lang nagalit, hindi man nagmaktol yung kanyang, wala pong sign na galit doon sa kanyang ama. Bagkus, ano nangyari? Sinalubog niya ng tuwang-tuwa at sila'y tinanggap ng kanyang ama. Sinabi sa Lucas 15:24, sabi, sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan. Sila'y nagsimulang magsaya. Ngayong umaga po ay pag-uusapan po natin ang grasya. Ano ba ang grasya? Ang grasya, ang biyaya o ang kanyang kagandang loob ay madalas nating naririnig. Ang grace, tanong, lubos po ba nating nauunawaan ang grasya? Hello, may kausap pa po kayo? May kausap pa po ba ako? Sabi nga po, naunawaan natin ang grasya na po. Kaya sa umagang ito ang ating paksa, Amazing Grace. Why grace changes everything? Ano ba ang sikreto ng grasya? Sinasabi kapag ang tao ay nagtrabaho ng 8 oras kada araw, tulad po nila natin bilang isang manggagawa, trabaho tayo ng 8 oras, tatanggap po tayo ng tinatawag na sweldo, o salary, kapag tayo po ay nagtrabaho ng 8 oras. Kapag naman ang isang tao ay nakipag-compete sa kanyang mga katunggali o nakipaglaban siya at nakatanggap siya ng trophy dahil sa kanyang performance na maganda, ito ay tinatawag na prize o premyo. Kapag ang isang tao naman ay nakatanggap ng kaukulang recognition dahil sa kanyang mahabang serbisyo o sa kanyang mataas na achievement, ito ay tinatawag na award o gantimpala. Ngunit kung ang isang tao ay walang kakayanan, nakitain ng kanyang sweldo, walang anumang premyo at hindi karapat-dapat sa anumang gantimpala, datapwat sa kabilang banda ay nakatanggap pa rin ng ganitong regalo, ito ay larawan ng kagandahan loob ng Diyos. Amen? It's amazing grace. You don't deserve it, but still you have it. Yan ang amazing grace. Sa talatang ating binasa, natagpuan ng anak na sa kanyang muling pagbabalik, ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa kanya ng kanyang ama ay ang kagandahang loob. Pagamat hindi karapat-dapat ang kanyang anak, siya ay suwail. Ngunit, nakatanggap pa rin siya ng regalo mula sa kanyang ama at ito po ay yung kanyang tinatawag na kagandahang loob o grasya. Ang anak na to ay hindi deserving. Hindi deserving ito sa anumang bagay sa kanyang pagbabalik. At dahil sa napakalaking insulto ang ibinigay niya sa kanyang ama, anong nangyari? Di ba? Tinanggap pa rin siya na muling makabalik at magkaroon pa ng mga bagay na mas higit pa. Amen? This boy received an amazing grace, unconditional, undeserved favor, love, it is highest level. Katulad po ng kwento sa Biblia, God extend the same love to us. Ganun yun Di po ba? Sabi nga, at kahit madalas, pinipili natin na mahiwalay o lumayo sa ating Panginoon, patuloy pa rin sa kanyang ini-extend ang kanyang grasya na unconditional. Wala tayong dapat gawin, upang ma-earn na ito. Sa katunayan, hindi natin deserving magkaroon ng ganitong kagandang loob. Ngunit dahil lamang sa kanyang kagandahang loob. Ano sabi niya po sa Efeso 2:8-9? Ano sabi? Sapagkat kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa natin, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Amen? Hindi ito sa pamamagitan ng mga gawa. Hindi ito sa magandang mabuting gawa natin bilang isang Kristiyano. Amen? Hindi sa pamamagitan to ng ating mga kilos, hindi. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya.
At ito hindi sa pamamagitan uli ng ating sarili. Ito'y kaloob ng Diyos sa bawat isa na nananampalataya sa Kanya. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki di ba? Wala tayong dapat ipagmalaki sa Panginoon. Ipinagkaloob ng Diyos Ama si Jesus upang mamatay para sa ating kaligtasan. Sa totoo po lamang, hindi natin deserve talaga na magkaroon ng kaligtasan na yan. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, ipinagkaloob sa atin ito. It's amazing grace. Tandaan po natin, hindi po ito nakabase sa ating mga gawa. Amen? Kuminsan kasi, iniisip natin, ng pagtanggap ng Panginoon para sa atin kung anong performance na nagawa natin. Siguro, sasabihin natin, the longer I pray, sa haba ng aking panalangin, mas acceptable ako sa Lord. The more scripture na nasa ulo ko o na memorize ko, mahal ako ng Diyos. The more na wala akong palya sa pag-attend sa service, mas sigurado ako sa aking kaligtasan. Na kapag ako'y nagbibigay ng tulong sa bawat isa, maayos ako. Hindi yan ang sabi ng Panginoon. Hindi yan ang sabi ng Lord. Ang sabi niya, it is only by grace, excuse me. Hindi ko po sinasabi na hindi importante ang mga bagay na yun. Napakahalaga. At essential ang mga bagay na ito sa paglago sa ating buhay Kristiyano. Amen? Baka sabihin niyo naman hindi na pala ako kailangan mag-attend, hindi na pala ako kailangan mag-memorize, hindi na kailangan ako magbalik. Hindi. Essentially, mapakahalaga yan. Ang mga bagay na ito sa ating paglago, sa ating buhay Kristiyano. Ngunit kung ito ang ating nagiging motivation para sabihin mo o natin kung ano ang acceptable o anong katanggap-tanggap sa Panginoon, yun ang mali. Ang mga bagay na ito'y sumusunod lamang after pagkatapos na matanggap mo o natin ang malupit na biyaya o amazing grace. Meron po ba tayong natututunan, mga kapatid? Hello? Amen po. Amen. Ngayon po, i-discuss po natin ang tatlong rason why grace changes everything. Number 1, grace frees us from our past. Ang biyaya ng Diyos ang siyang nagpapalaya sa atin mula sa tanikala ng kanakaraan. Gustong-gustong gamitin ng ating kalaban na si Taning ang ating mga nakaraan o ang ating mga past laban sa atin. Nais niya na ipalala lagi sa atin ang ating pagkakamali, ang ating mga kabikuan upang tayo ay mailayo sa ating Panginoon. Patuloy niya tayong minamanipulate sa pamamagitan ng pagbibigay guilt feeling. Sa gayon ay isipin natin na tayo ay wala ng karapatang lumapit sa Panginoon at makatanggap ng kanyang kapatawaran o pagpapatawad ng ating Panginoon. Satan will remain as of whom we are. Gagamitin niya yung mga past failure natin, lahat ng mga pangit nating mga nakaraan, para to push away from God. Amen? Napakautak ni Satanas. This is called condemnation. Yung bang feeling unworthiness na hindi na tayo karapat-dapat. Wala na tayong dahilan pang pumunta sa Panginoon. Diba? Unworthiness, itinatawag na condemnation. Ngunit Ngunit ayaw ng Diyos o ng Panginoon na magkaroon tayo ng gayong feeling. Ang biyaya ng Panginoon, tandaan po natin, ang siyang tunay na nagpapakilala kung sino tayo sa nakaraan noong tayo pa ay makasalanan pa. Anong ginawa ng Diyos? Nung tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas at hiningi natin ang kanyang kapatawaran,
tayo ay kanyang pinatawad. What God forgive, He forgets. Di po ba? Tandaan po natin kapag tayo ay pinatawad ng Diyos, period, kinakalimutan to ng Diyos. Hindi katulad ng tao. Humingi ka ng tawad ngayon, tapos, okay na. Pero pag nagkaaway na kayo, wala na. Inuukil-kil niya. Sabi nga po sa Isaiah 43:25, gayon man, ako ang Diyos na nagpapatawad sa inyong mga kasalanan. Hindi ko aalalahanin pa ang inyong mga kasalanan kung anuman ang ating mga pagkakamali kabiguan na ating nagawa sa ating nakaraan. Kung ito'y nilatag na natin, kung ito'y hiningi na natin ng tawad sa paanan ng Diyos at ating hiningi ng tawad, ito'y kanya nang binura na. Kaya huwag tayong maniniwala sa condemnation na ibinubulong ng Diyos, ibinubulong ng diablo sa atin. Manapay ang paniwalaan natin ang salita ng Panginoon. Kung pinatawad na tayo ng Diyos, pinatawad na tayo. Kinakalimutan na ng Diyos ang mga kasalanan natin. Amen. Maniwala tayo doon sa assurance sa kanyang salita na tayo'y pinatawad na at pinawalang sala na. Sabi nga po sa Romans 8:1, sabi niya sa English, there is no condemnation now for those who live in union with Christ Jesus. Sabi niya sa Tagalog, kaya nga wala nang nahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Amen. Makikita po natin ang mga great people ng Panginoon kung maaalala po natin sa kanilang mga sa kanilang mga naging past. Sila po'y ginamit pa rin ng mightily. At doon sa mga hindi magandang past nila, ginamit pa rin po sila ng Diyos mightily, effectively. Subalit, dahil sa biyaya ng Diyos, bagamat marami silang naging palpak, amazing grace ng Panginoon. Ang sabi, di ba, una, si David. Ano ba nangyari si David, di ba? Who had an affair and was a murderer. Si Peter, ilang beses siyang tinatwa? 3 beses. Si Rahab, siya ay prostitute. Si Jonah, who ran from God. Kilala niyo po silang lahat. Sila ang mga tao na ginamit ng Panginoon mightily. Ginamit ng Panginoon mightily sa kabila ng kanilang imperfection, sa kanilang mga flaws at hindi magandang nakaraan, nang dahil sa biyaya ng Diyos, sila po ay ginamit ng Panginoon. Sa totoo po lamang, hindi hadlang ang ating nakaraan. Tandaan po natin ano. Hindi hadlang ang ating mga nakaraan upang mapalapit tayo sa Panginoon. Bagkus, ito ngay nagiging paraan upang ano? Upang mas mapalapit tayo sa Kanya. Ang Panginoon ay tumitingin kung paano mabubuo o mabibuild ang ating relasyon sa Kanya base ano? Sa Kanyang unconditional love para sa atin. So anong point natin for us to remember the grace changes everything because it is free from our past. Amen. Pangalawa, dadalian ko na po. Anong oras na po ba? Sige, pamala. Second reason why grace changes because grace prepares us for the present. Hinahanda po ng Diyos ang bawat isa po sa atin for the present. Sa pamamagitan po ng biyaya, inihahanda tayo sa anumang bagay na dumadating sa atin sa kasalukuyan. Katulad po ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, hindi po ito nangangalong kapag tayo naging Kristiyano ay
makakalaya na tayo sa mga pagsubok sa buhay. No! Ang pagsubok ay kaakibat po ng mga Kristiyano. Dahil ito, problem are inevitable at wala ng lisensya upang tayo mga Kristiyano ay makalaya o makatakas dito dahil sapagkat dito, nandito pa rin po tayo sa tinatawag na simple word. Inuulit ko po mga kapatid, tayo mga Kristiyano ay hindi makakalaya o makatatakas dito sapagkat tayo ay nandito pa rin sa simple word. Ibig sabihin, ngunit tandaan po natin ano po mga kapatid. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, ito ay naghahanda sa atin sa mga pagsubok sa kasalukuyan. Amen? Kung titignan po natin si Pablo, siya ay pinaghahampas, kinukot siya, inuusig, pinagbabato, nalubugan ng barko, na-stranded, nahirapan. Subalit ang lahat ng mga ito'y paghahanda na pagtagumpayan ang mas matinding pagkakataon. Ganun pala yun. Kapag pala ang mga Kristiyano ay patuloy na sinusubok, dumadaan sa mga pagsubok, at ito ay napagwagyan nila. Lalo pa lang tumitindi ang ating pagiging Kristiyano. Amen? Sabi nga po sa 2 Corinthians 12, 2, 9, 10, ang sabi niya, and he said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Therefore, I am well content with weakness, with insult, with distresses, with persecution, with difficulties, for the Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Sa kabila ng kanyang hinaharap, sa kanyang mga pagsubok na hinaharap, mas naunawaan ni Pablo, ano ang sabi? But remember, mas higit na nagsuffer, tandaan po natin, kung si Pablo ay nagsuffer, mas higit na nagsuffer ang ating Panginoon, ngunit napagtagumpayan niya ang kamatayan. Kaya ang pananampalataya ni Pablo kay Jesus ang kanyang ginamit upang harapin ang mga challenges sa kanyang harapan. At ang mas magandang balita rito, yun ang magagawa ng biyaya ng Diyos sa ating mga circumstances na hinaharap. Sa ating mga pagsubok na hinaharap. Aayos ang mga bagay sa tamang bagay. Sa kanilang lugar at mauunawaan natin ang alin? Ang mga pagkakataon. Nagiging directed po, ang nagiging tama ang ating puso. Kung titingnan po natin ang mga sundalong Israelitas, ang higanting, kung natatandaan po natin, ang higanting si Gulayat, ano ang sabi nila? Hindi natin kaya, sabi ng mga Israelitas. Hindi natin kaya si Gulayat. Kasi ang laki. At hindi natin kaya siyang patayin. Ngunit mayroon isang tao, si David. Ngunit sa pagharap ni David kay Gulayat, ano ang sabi ni David? Ang laki ni Gulayat, sigurado ko siyang tatamaan. Pinakikita lamang sa ating higanting problema, sa ating mga pagsubok na dinaranas, sa ating mga pasanin sa buhay, na nasa ating harapan. Dahil sa biyaya ng Diyos, makikita natin ang katagumpayan. Kaya ang perspektibo sa ating buhay ay maganda. Ang circumstances ang magpapabago sa iyo. Bagkus, ikaw ang magpapabago sa mga circumstances na ating hinaharap. Sabi nga po sa Deuteronomy 30:19, ano sabi? Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilalahat ko sa inyo
ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin nyo ang buhay para kayo at ang inyong laki ay mabuhay ng marangal. Inilalahad lang po rito ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Sa atin ang buhay o kamatayan o pagpapala o sumpa. Ano ang mas pipiliin mo? Papipiliin pa ba ang kamatayan at sumpa kaysa sa buhay at pagpapala? Kaya ang sabi ng Diyos, choose life. Narinig natin ang tinig ng Panginoon. My grace is sufficient for you. Hayaan mo na ang aking kapangyarihan ang magpalakas sa iyong kahinaan. Amen? Ang grasya ng Diyos ay sapat sa bawat isa po sa atin na kailangan lang po nating hayaan ang ang kapangyarihan po ng Diyos ang magpalakas sa ating mga kahinaan. Amen? Pangatlo po, dito po ako magtatapos. Grace secures our future. In Romans 8, Roma 8:17 ano sabi? At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makasasama niya sa kaluwalhatian. Amen? Tinuring tayong anak ng Diyos. Tinuring tayong tagapagmana ng Diyos. Amen? Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makasasama niya sa kaluwalhatian. Amen? Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Amen? Bilang tagapagmana, bilang anak ng ating Diyos. Amen? Na tayo raw po kapag tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makasasama niya sa kaluwalhatian. Amen? Galatians 8:3-29, ano sabi? At kung tayo'y kay Kristo, tayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng pangako ng Diyos. So, ibig sabihin, tayo po ay tagapagmana ng pangako ng Diyos. So then, they will be paid or blessed with faithful Abraham. Tandaan po natin, ulit, nang dahil sa biyaya, mayroon tayong kasiguruhan para sa hinaharap. God's grace give us free access to His best blessing. Ang prodigal son, nang siya'y mawalay sa ama, naghirap siya. Kumain siya ng mga pagkain ng baboy at halos mamatay sa gutom. Samantalang sa kanilang tahanan, ang mga alipin ng kanyang ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Sa atin naman, tayo'y nakasisiguro na mayroon tayong security sa ating tahanan. Nang ang ating ama, with His grace, ang destiny na yon ay hindi lamang sa spiritual treasure na ating tatanggapin, kundi maging physical, material blessing na nakalaan sa atin. God, grace secure our future. Ang konklusyon ko po rito, tandaan po natin, dalawang bagay lang ang huwag nating kakalimutan. Una, nang tayo'y makasalanan. At pangalawa, na si Jesus, ating dakilang tagapagligtas. God, grace changes everything. It frees from our past. It prepares for the present. It secures our future. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Sana po ay napagpala po ang bawat isa. Panginoon, maraming salamat po muli, O Diyos, sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, dahil ito po, O Diyos, naway hindi lamang po namin napakinggan, kundi ito po ay aming isa puso at aming ipamuhay, Panginoon, ang salitang ito. Na ikaw lamang po talaga ay sapat sa bawat isa po sa amin. Wala kaming kakayanan, wala kaming magagawa, but your grace ay mas marami pang magagawa para sa amin. Salamat po muli, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala, O Diyos ang lahat, sa pangalan mo po, Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po. Back to you, Pastora. Okay, salamat po sa inyo pong binahagi.
Any takeaway po sa atin pong narinig ngayong araw? Mula po sa ating Pastor Dado.